Mula sa pamahalang panlalawigan ng Oriental Mindoro, ako si Beverly Nartea Aguila at ito ang Balitang Kapitolyo. Sa ulo ng mga balita sa linggong ito, Speech Laboratory, formal nang binuksan. 1 million peso road concreting project ng pamahalang panlalawigan sa Miniscat, pinasinayaan. Biodiversity Conservation Program sa Verde Island Passage, sisimulan na. Sa detalye po ng ating mga balita, formal nang inilunsad noong ika-29 ng Setyembre ang Specialized English Enhancement Course for High School and Elementary Public School Teachers and Other Language Users o Speech LU Program. Ang Speech LU Program ay isang programang naglalayong maiangat ang kakayahan ng mga guro sa mga pampublikong elementarya at sekundaryang paaralan at iba pang language users sa paggamit at pagtuturo ng wikang Ingles. Ang proyekto ay magkakatuwang na itinataguyod ng pamahalang panlalawigan ng Oriental Mindoro sa pangunguna ni Gobernador Arnan C. Panaligan, Malampaya Foundation Incorporated, Pilipinas Shell Foundation Incorporated, Pamahalaang Panlunsod ng Calapan, DepEd at TESDA. Binigyang diin ni Gobernador Arnan ang kahalagahan ng proyekto sa pag-aangat sa kakayahan ng mga guro sa paggamit at pagtuturo sa wikang Ingles sa mga mag-aaral. Mahalaga din ito aniya sa pagsusumikap nating magkaroon ng mga manggagawang may sapat at wastong kaalaman at kasanayan sa paggamit ng wikang Ingles sa pagtatrabaho nila sa ibayong dagat. Aniya pa, patuloy ang pamahalang panlalawigan sa pagsasagawa ng mga proyektong naglalayong itaguyod ang mataas na kalidad ng edukasyon ng mga Mindoreño. Today we are formally launching the speech program, the Specialized English Enhancement Course for high school and elementary public school teachers and other language users. So thank you very much to our partners for your continuing support and commitment to the province of Oriental Mindoro. Before we can, of course, enhance or promote the use of English as a medium of instruction, we should be able to see to it that our trainers, our English teachers are proficient in the English language. The reason why we have witnessed the steady deterioration of English among our people, students, and even our graduates, our employees, our workers, is because of the decline in the quality of instruction. So if you want to make our children, our pupils, our students become proficient in the use of the English language, then we must see to it that the teachers, the trainers, are themselves proficient in English instruction. So the focus of the various training programs of the government are the English teachers. And the provincial government of Oriental Mindoro is doing its part, its share, to assist the Department of Education, the national government, in English instruction or in English retraining. And it's the reason why in the past, the provincial government launched the ECDEV, English Curriculum Development Program, targeting also English teachers. And now, we are launching this program, the speech program, the Specialized English Enhancement Course for high school and elementary school teachers. Para naman kay Vice Gobernador Maria Estela Filipa M. Aceron, isang magandang oportunidad para sa mga Mindoreño ang paglulunsad ng nabanggit na proyekto, lalo na sa panahon ngayon ng makabagong teknolohiya kung saan Ingles ang pangunahing wikang ginagamit. Matapos aniyang mapag-aralan ng SP ang mga nilalaman ng proyekto, ipinasa nila ang SP Resolution No. 261-2007 na nagbibigay ng autorisasyon kay Gobernador Arnan na lumagda sa nabanggit na kasunduan. Naniniwala po ang sangguniang palalawigan na kailangan po natin ang ganitong programa, especially now with the advent of the modern technology. This is very timely, especially that sometimes there's already a gap between the earlier generation and now, the present generation. And there's a need to bridge this gap. This is not for personal development, but also for opportunity for employment. And so this is a great opportunity for us, given by the provincial government. So let's not waste this great chance and take and grab
this opportunity as this has been funded by our agencies, the Sian Malampaya, as well as the provincial government. Samantala, pinangunahan ni na Gobernador Arnan ang MOA signing ng nabanggit na proyekto, kasama sina Malampaya Foundation Incorporated Executive Director Luke R. Esteban, Pilipinas Shell Foundation Incorporated Executive Director Edgardo Veron Cruz, Oriental Mindoro Schools Division Superintendent Dr. Estrelita Dolor, Calapan City Schools Division Superintendent Veneranda Atienza, TESDA Provincial Director Asuncion Ordoña, at Calapan City Education Officer Marilyn Manigbas, na kumatawan kay City Mayor Salvador Liachon. Isinunod dito ang brass plate unveiling at ang course wear switch on ng mga panauhing pandangal sa pangunguna ni Gobernador Arnan. Sa iba pang balita, formal nang pinasinayaan ng 1 milyong pisong road concreting project ng pamahalaang panlalawigan sa Minskat, Calapan City Campus. Ika-23 ng Setyembre bilang pagpupugay sa napakahalagang kontribusyon sa paaralan. Binigyan si Gobernador Arnan ng arrival honors ng mga kadete sa paaralan na kaagad na sinundan ng formal na pagbubukas ng kalsada. Kasama ng gobernador sa gawain sina Vice Gobernador S.T. Aceron, Calapan City Mayor Salvador Liachon, Victoria Mayor Alfredo Ortega Jr., Minskat President Dr. Jessie Zamora, Administrator Emilito Matunan, at Kapitan Rafael Panaliga ng Barangay Masipit ng siyudad ng Calapan. Ang pagpapakongkreto ng 200 metro ng kalsada ay pinasimula noong bakasyon ng mga mag-aaral sa paaralan at natapos noong Agosto. Ang proyekto ay kagyat na pagtugon ni Gobernador Arnan sa kahilingan ng pamunuan ng Minskat at nang may humigit kumulang sa 1,600 mag-aaral na